So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin ang isang pasabog po na trade rumor kabola na nilabas po nito pong si Snow Padua kabola, and then of course happenings around the league kasi marami pang interesting na nangyari. So may di pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Ito mga comments mo naman na fans. Ronald Berbusidad, pa-shoutout sir. Din Malyari Mascarinhas, pa-shoutout idol. Thank you so much. Bagor, totally laglag ng SMB sa Commissioner's Cup. They will do action, trade, and find sabi niya dito kabola. Sabi niya tatry doon nilang kunin si Tab Baldwin. Pero actually unrealistic yan kabola kasi may kontrata pa po si Tab sa Ateneo. Stanley Medina, kung meron mang magbabago sa trade sa draft fix na hindi nalugi at hirap din sa pagkuha ng player. Enrico Villas, ibig sabihin lang yan, mayroon siyang isang salita. Di tulad ng iba na tinatapon na kapag bumalik, sabi niya kabola. Now kabola, ito na nakabigyan po ng extension kabola, apat na key players kabola ng TNT. Primarily, of course, si Jason Castro. So matagal pa pala kabola, nabibuild up nitong si Jason Castro, itong kanyang resume kasi nabigyan na naman po siya ng bagong kontrata. Si Arinden kabola, nabigyan po ng bagong kontrata, Kim Aurin kabola. And then of course, nabigyan din ng bagong kontrata si Ray ng Batak. All of these are doing well. Pero of course, ang pinaka-interesting sa akin is nabigyan na nga ng bagong kontrata ulit si JP Eram. Although for the end lang po siya ng next season kabola. Of course, alam naman natin si Eram nga kasi kabola. Siya po yung nasa trade situation kabola, trade bias in the past few months kabola. Now, does that mean kabola na hindi na po mangyayari yung trade because of this extension? Of course, hindi. Diba? Pwede pa rin naman po siyang pag-isipan po ng TNT kabola na i-trade kabola. Now, may comments po itong mga coaches kabola regarding po sa mga influencer kabola na gustong maging professional basketball player. Itong si Coach Yang Giao kabola, parang kung intindihin mo yung kanyang gustong sabihin kabola, parang kumbaga, dapat kung wala namang nilalabag kabola, ginagawang masama, walang nasaktan sa ginagawa nila, wala tayong magagawa. Parang ganun po yung point ni Coach Yang Giao. Parang in a way, ganun din yung point ni Coach Chot Reyes kabola, diba? Pero may point din naman sila, diba? Kung wala nga naman silang nilalabag at wala naman silang nasasaktan, ano nga ba magagawa natin, diba kabola? Pero in reality, mayroon silang nasasaktan, diba? What do I mean? Kasi nga po, kumukuha sila ng isang rooster spot from someone who is actually more deserving. Now, sabi naman ni Coach Charles Chucabola is in-emphasize niya na hindi po ganun basta-basta rin naman na level ng basketball ang professional kabola, especially the PBA. And of course, I hope ma-realize din po yan ng mga influencer po na tulad ni Long Bam at saka po nitong si Kobe ng Pinas kabola. Now, BPC is now wide open dahil nga po sa nangyari dito kay Sam Miguel at Junmar Fajardo kabola. Now, currently fighting for it, the top two candidates are Robert Bolick and ito nga po si Arvin Tolentino. And for me, they are deserving guys to win the best player of the conference po na trophy kabola. Although of course, I think it's Arvin Tolentino to lose, diba? I think he just needs to appear in the semifinals kabola, and I think he gets it. That's it. He gets it kabola. No matter what happens pa dun sa playoffs, as long as he can push kabola Northport to semis, makukuha na niya yan. Now, ito po yung trade bomb ni Snow Padua, trade rumor bomb. Coach wants to trade two of his players. He believes getting a backcourt incision will arrest Chris Ross of attitude among his players kabola. So, of course, very clear naman, Chris Ross, incision is pointing towards NCSO kabola. So, sila yung dalawang players kabola na pinapatungkulan dito ni Snow Padua. For me, hindi naman nakakagulat, di ba? Matagal-tagal na rin naman po yung mga talks regarding nga po dito kay Chris Ross at saka si Coach Leo Austria kabola. So, hindi na nakakagulat. Of course, more than capable ang San Miguel to trade Chris Ross kabola. Alam naman natin, they can trade their legends other than Fajardo. And sa naman si Iso kabola, wala namang kumbaga siya masyadong malalang connection with the San Miguel Beermen. So, tingin sila trade him, ang dami-dami na nilang wing, ang dami-dami na nilang guard. So, overall kabola, hindi ito nakakagulat. Ang dapat lang talagang tingnan yan is for whom, diba? That's the question. Kamakabal sa pagyan mo. Matatrade nga kayo itong dalawang to. Comment na po sa baba.